basura ang mga ganitong lalaki, kaya huwag mong habulin. Yon, sa mga palaging naghahabol dyan. Yes, by the way, sa mga kalalakihan pala, pasensya na kasi yung video na ito is para lang talaga sa mga kababaihan. Pero kung kayo na mga lalaki dyan magre-request ng video para din sa mga kalalakihan, yes, pwede din natin gawan yan. Okay? So pero ito nga muna is para din sa mga kababaihan. Ha? So ito ngayon, sa mga naghahabol dyan na kung minsan hindi nila inaakala na yung tao palang hinahabol nila or hinahabol nila na lalaki ay isa palang basura na hindi rin pala worth it na habulin. Okay? So ito ngayon, para maisa-isa natin na yung partner mo pala na lalaki ay isang basura, or yung tao pala na paulit-ulit ka nang niloloko ay isa rin palang basura, na kapag tinatawag nating basura, utol, ay nababagay lang din sa isang basurahan. Ha? So ito ngayon, wag na nating papatagalin pa, na yung una sa lahat is kapag panay hiram. Okay, biruin mo yan ha, siya ay isang lalaki and then ikaw ay babae, pero siya pa itong lalaki na instead matatawag nating haligi ng tahanan is panay pa ng hiram ng pera sa'yo. So dito palang, utol, ay makikita mo na kung ano yung magiging future mo sa lalaking yan. Kasi yung lalaki, yung role ng mga kalalakihan is dapat ito po yung magiging provider. Siya yung magli-lead, okay, ng relationship ninyo, ng family ninyo. That's why nga natatawag nating haligi ng tahanan, dahil siya itong magpo-provide ng lahat ng mga pangangailangan ng pamilya. Yes, that's why pinanganak kami ng mga kalalakihan na malalakas, na makikisig, na malalaki yung katawan, dahil dyan kami nakaprogram. Okay? Pero kapag yung partner mo panay hiram, batugan, walang pera, and then lahat ng pinanghihiram niya sa'yo is wala namang bayad, na uuwi lang sa limot, then ibasura mo na yung lalaking yan. Okay? So yun. And then ito yung pangalawa natin is hindi ka kinakamusta palagi. Yes. Ito ha, nasa situation ka ba na kung minsan ka lang kakamustahin ng partner mo? Na kung minsan is nawawala siya ng 1 or 2 araw? And then sa kanilang ito magpaparamdam pagkalipas ng 2 araw. Oy, kamusta ka na, babe? Okay ka lang ba dyan? So, matatawag mo pa ba yan na partner, utol? My God. Na sa 1 araw is hindi ka malang makuhang makamusta. And then umaabot pa ng 2 araw. So dyan pa lang is nagpapahiwatig na po na wala po yung pagkikare or pag-alala sa'yo. So bakit ka mananatili sa lalaking yan? Dahil isa din po yung basura. So yun. And then ito yung pangatlo natin is bihira lang magparamdam. Yes, pareho lang ito sa number 2 natin, na kung minsan ka lang kakamustahin, kung minsan lang siya magpaparamdam, na kahit sa buong araw is, yes, pag message niya sa umaga, and then yung kasunod niyang pagmimensahe sa'yo or yung pagpaparamdam niya is sa gabi na. So ano yun? Matatawag mo pa ba yung partner? Matatawag mo pa ba yung boyfriend, utol? Diba? Kasi parang hinahayaan ka lang na wala siyang pakialam kung kamusta ka na dyan, kung nakakain ka na ba, kung ano na yung ginagawa mo. Hindi man lang siya nag-a-update kung ano din yung ginagawa niya. Diba? So kapag ganito, utol, ibasura mo na yan. So yun. And then ito yung pang-apat natin is kapag walang trabaho. Yes. Same thing na rin sa number 1 natin, na kapag walang trabaho ay mauuwi rin talaga sa panghihiram or panay parinig sa'yo. Na kung minsan kasi yung mga taong manloloko or manggagamit ay hindi po ito diretsahan na manghihiram sa'yo, kundi kung minsan ay pinapadaan po nila sa kunwari isang nagpaparinig na ganito, wala na kasi akong pera, wala kasi akong trabaho, wala akong kinikita ngayon. So then, ikaw naman na maawain dahil mahal mo siya is papahiramin mo ng pera. So again mga utol ha, huwag po kayong magpakabulag sa lalaki, lalong-lalo na kapag lumipas na ng ilang buwan and then still wala pa rin siyang trabaho. If I were you, utol, ibasura mo na yan. So yun. And then ito yung panglima natin is mabisyo at mahilig sa sugal. Yo. Pag ganito, utol ha, klarong-klaro na kailangan mo talagang ibasura, dahil basura po yung mga ganitong klaseng lalaki. So, once na mabisyo at saka mahilig sa sugal, trust me, mark my word ha, asahan nyo po, sasakit at saka sasakit lang po yung ulo mo sa mga ganitong klaseng lalaki.
And then yung kasunod nito is, once na mabisyo, hindi malabo na hindi ito malilink sa iba't ibang babae na posible utol. And then yung pera niya is mawawaldas lang dahil sa bisyo. So okay lang ba sa'yo na may ganitong partner? Syempre hindi. So that's why kailangan mo na rin itong ibasura. So yun. And then ito yung pang-anim natin is yung palamura. Okay lang ba sa'yo na magiging tatay ng anak mo balang araw is palamura? Once kasi na palamura yung tatay ng anak mo, asahan mo utol yung mga anak ninyo balang araw is magiging palamura din. Oh no! Diba? So ang pangit naman na palakihin mo yung anak mo, nasanay kayo sa pagmumurahan, kasi nagpapahiwatig ito utol na wala po ang pagre-respeto. Yes? So sigurado may magko-comment naman dyan na, Kuya Kiko, paano kung nakasanayan na namin na expressions lang naman yan, na pagmumura? Pero again, hindi po yan matatawag na expressions dahil kung minsan ay sinasadya nyo ng sanayin Nasa una pa lang is napakasama po na magmura talaga sa kapwa natin tao. Pero kung nasanayan nyo na, syempre masasabi nyo talaga na normal lang naman yung mga gawain na ito. Which is hindi talaga normal. Dahil kaya po niyang kontrolin. Dahil kaya po niyang iwasan yung mga ganitong salita once na may respeto ka or kapag sinasanay mo rin yung sarili mo. Okay? So yun. And then ito, yung pampito natin is yung dati ng may asawa. Ito. Isa rin talaga ito sa dapat ninyong iwasan. Dahil kapag yung partner ninyo, let's say, umabot na ng 30s or 40s, yung edad niya, ay kailangan nyo nang mag-isip-isip utol. Na kailangan nyo rin talagang itanong sa inyong sarili na, oy, teka lang, bakit nasa edad niya sa ngayon na 35 is single pa din? And then, yun na nga is, meron palang asawa to dati. So saan na kaya yung asawa niya? So ngayon yung ipapahiwatig or yung i-explain ng partner mo sa'yo or ng lalaki is nagkahiwalay kami ng asawa ko kasi niloko niya ako. So syempre, babalik na rin niya talaga yung buong istorya utol. Sino ba namang lalaki na sisirain niya pa yung sarili niya? Lalong-lalo na sa babaeng dinadiskartihan niya. So syempre di ba, masisirain niya talaga yung babae na magmumukha din siyang bida. Na siya itong niloko. Yes, na yung babae na yun is sumama sa ibang lalaki. Pero kung titignan natin yung katotohanan, kasi one-sided lang yung napakinggan natin, is siya pala itong manloloko. That's why, mag-ingat po kayo sa lalaking may dati ng asawa kasi karamihan po dyan is manloloko. So ganun po yon. And then ito, yung pangwalo natin is may anak na sa iba. Isa pa ito na once na may anak na sa ibang babae, yung lalaki o yung partner mo, kailangan mo na rin itong pag-isipan o kailangan mo rin mag-isip-isip na kung bakit nagkaroon siya ng anak sa iba't ibang babae and then bakit sila nagkahiwalay. Biruin mo utol may anak na nga sila pero nagkahiwalay pa din. Kayo pa kaya? Nawala kayong anak? So posible utol na yung lalaki na ito ay babaero. Yes, lalong lalo na kapag yung lalaki, yung anak niya is sa iba't ibang babae. Lahat puro panganay. Oh no. So, asahan mo utol, kung magpapaloko ka or magpapauto ka sa lalaking ito, magkakaroon ka rin ng panganay ng walang tatay balang araw. My God. Kasi, mostly, sa lahat ng mga pinagsasabi ko dito, 90% po utol is malaki yung chances na hindi talaga magtatagumpay yung inyong relationship balang araw. Dahil yung kinakasama mo or dahil yung karelasyon mo or kasintahan mo is isa pong basura. Nasasakit at saka sasakit lang yung damdamin mo or sasakit at saka sasakit lang yung ulo mo sa ganitong klaseng lalaki. So if I were you, itapon nyo po sa basurahan yung isang basura na lalaki. Dahil again, sa lahat ng mga sinabi ko dito, lahat po yan is red flag na no need mo nang ipagpapatuloy pa yung relationship ninyo. Lalong-lalo na kapag nahihirapan ka sa ngayon. Okay? So yun lang po mga utol. Sana'y nakatulong yung video na ito. And then syempre, pasensya na sa mga kalalakihan, pasintabi na po. So yun lang po, maraming salamat talaga. So ingat kayo. God bless and babush! Sana hindi na lang ikaw ang aking ginusto. Binigay ko lahat para wala kang masabi.